Hi mga karagkarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga ang mga pasabog na mga pa-eksena, chismisan, mga pa-hype galore na pinag-uusapan, pinagchichikahan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Kita nyo naman ang ating pasabog na minupusal fashion destruction look. Kinabog na talaga ni Kuragan. Kinarrier ko na talaga ako. Very inspired talaga ako sa ating pambatong si Maring Iba Tiglaw sa kanyang journey sa Miss Grand International 2025. Kaya eton muling nagbabalik sigla ang bitaw hemoglobin galore ko. Usap-usapan ngayon at very hype talaga. Pinipili talagang ipasok sa eksena ang pambato ng Indonesia sa Miss Grand International 2025 bilang top 1 sa Miss Grand closed door interview. So, magiging reaction ko naman mga karagkarag na panood ko siya. Now, what are you doing? These days, I flip houses, abandoned houses, and then renovate it, Yeah. rent it again. Oh, real estate. Yeah, okay. yes. Okay. In Indonesia. Is In it Indonesia. good business? I wish I can do it here in Thailand. Expand. Yes. Ah, Okay. What is your hobby? My hobby? Singing. Batak people, we sing. Okay. Yes. What are you expect for MGI? MGI, Yes. I expect to learn how to sell more. Yes. Yeah. This is You the have to sell now. Yeah, I'm selling now. I'm selling. Kataka. Kataka. Let's see, Indonesian. Yeah. Not yet. Okay, go ahead. Go ahead. Oh. yeah. So many lives. Life Yeah, selling. I learned how to be very disciplined here. I really respect the culture of being on time and doing things based on instruction. I really love to work, and one of my hobby is also working. I'm a worker, workaholic. Yeah. Workaholic. Workaholic, we love Yes. working. So for you, what is the definition of ready to work? Ready to work is ready to cooperate with different personalities in our work environment. You know, we have leaders, we have colleagues, we have people who will be managed in the future. So it's about communication. It's about having mutual respect to each other. We can have different opinions, but we still be mindful and have empathy. Kuhang-kuha niya yung mga galawan na beauty queen, yung sagutan na very pageant, pati yung eksena niya mga karagkarag, pero may sense. Tumpak talaga. Sayang nga, hindi nila ito pinadala sa Miss Universe. Ang galing kasi ng communication skills ni Maring Bina ng Indonesia. But dito nga sa closed door interview ng Miss Grand, ay bravo. Plakado talaga siyang sumagot. Pero, What about situation beauty pageant in Indonesia right now? Oh, it's I think fun. it's always up and down, up and down. Up and down. It is. Yeah. Indonesia has a very big interest in pageantry. We are so passionate about it since long time ago, and I think this year we are so fired up for Indonesia at Miss Grand International, and people are like rooting for us to be, hopefully, to be repeating Miss Ariska, Yeah. her glory almost a decade ago. Yeah. Okay. If you have to choose one winner, not your country name. Yeah. Which country? Kosovo! Why? Kosovo! Okay. I love her personality, Mr. Nawat. Yeah. She's so entertaining. At the same time, she's a very smart person. I talked with her. Okay. She's a manager. She's managing big market in her country. She's actually a good professional worker. Oh, Yeah, I but she see. know how to entertain people in front of camera, you know? Yeah. So it's good. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. pero para sa akin, advantage ba to ni Maring Bina na makapasok siya o masungkit niya ang corona sa Miss Grand International 2025? Para naman sa akin, posible makapasok sila sa highest placement para gamitin siya ni Angkol para muling manumbalik ang sigla ng mga Indonesian fans sa Miss Grand International pageant. After sa mga kontrobersiya, after sa mga paintriga, kailangan muling kunin ni Angkol ang kiliti ng mga Indo fans. Sa pamamagitan ni Maring Vera na kung saan nakabenta ito ng maraming mga products sa kanyang live selling. So, dito sa pa-closed door interview, hindi naman kasi ito basihan na magka-corona ka, na masungkit mo yung corona o magka-highest placement ka. Kasi ang hinahanap at tinitingnan kasi ni Uncle is yung overall na
performance, overall characteristic ng isang kandidata sa mga staff, sa organisasyon, di ba? So, day 1 pa lang inobserbaran na sila. Kaya, yung hype na ginawa ng mga fans sa Indonesia para sa kanilang pambato, normal lang yun kasi nakikitaan din talaga nilang galing. Nang galing yung pambato nila sa closed door interview. At masking ako mga karag-karag, walang halong bias na reaction vlog to, ang galing niya doon sa pa-closed door interview. Pero sapat na ba to na masungkit niya ang number 1 spot sa Corona? Posibleng hindi. 50-50 below the ground, gaya din ni Maring Ima sa back-to-back natin, di ba? So para naman sa akin, kahit gaano pa siya kagaling sumagot sa closed door interview, kung pagbabasihan natin kung sino yung mas maraming impact sa mga kandidata na binoto na maging winner sa Miss Grand International 2025 crown, si Maring Ima pa rin yung pangalawa sa may pinakamaraming boto, di ba? Thailand, Philippines, tapos si Ghana, tapos si Indonesia. So, yung mga hanas nila na bakit pinili si Pins ni Pero kumpara kay Indonesia na siya yung nagtutulak ng wheelchair. So, nararamdaman kasi yun ng yung mga kandidata kung sino yung authentic bitaw, kung sino yung hindi plastic, kung sino yung naghahanap lang ng mapag-ingay yung pangalan niya sa social media, kung sino yung kandidatang ginamit lang din yung kapwa kandidata niya na para sabihin, ay, eto, very, very good characteristic galore. So, nararamdaman kasi siguro ni Pero na mas pure si Maring Ima Tiglao. Kaya ganun na lang din yung trigger ng ating mga kapitbahay kung bakit mas pinili ni Pero si Ima kumpara kay Indonesia na siya yung nagtutulak. So, yan ay sa sariling opinion ko lang mga karag-karag. Nararamdaman ni Pero na mas pure at sincere yung pagpakitang tao ni Ima kumpara kay Indonesia. Nagamitan lang din yun at plastikan lang din yung eksena. So, deserve niya ba ang top 1 spot sa closed door interview? Well, deserve niya. Pero deserve ba niya na piliin siya kumpara kay Ima? Well, mas deserve siguro ni Ima kasi base sa bilang ng mga kandidatang pumili, mas lamang si Ima. So, it means mas pure yung sincerity ni Ima sa mga ibang kandidata kumpara kay Indonesia. So, yung closed door interview, yung hype nila, congratulations dahil nakuha talaga ng Indonesia yung tumpak na kandidatang ipapadala nila sa isang international pageant na may malakas na communication skills. At dito pumalo si Maring Vena. Pero advantage ba to sa kanya? Yan yung aabangan natin sa mga susunod na mga pa-eksena sa kaganapan sa Miss Grand International 2025. Ano yung magiging reaction yung mga karag-karag sa hype na ginawa ng mga kapitbahay natin tungkol nga sa naging pa-closed door interview ni Bina, binisay untane, sa Miss Grand International 2025. Sa tingin nyo mga karag-karag, deserve nga ba niyang piliin kumpara kay Ima sa pambato ng Pero? Nako, very interesting yan na chika. Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi na karag-karag. And hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. Bye-bye.